tingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Na lang. Tama ba? Ate Sally Ortega Bueno, 11, 12, 1, 2, 3. 5 hours na lang. Yung regarding dun sa... Less than 5 hours. Desisyon ng Senado tungkol sa kinabukasan ng impeachment sa Senado as impeachment. Hindi na silang di ba? As impeachment court, di ba? Mag-convene. Hindi na, no? Kasi ano na lang yan, regular session na lang at pag-uusapan na lang. Pero, meron silang marami diyang point of inquiry, Your Honor, Mr. President. Honor, hindi horror, ha? Honor. Tapos, Ate Sally, totoo ba yun yung sinasabi nila na bawal ang media? Diyan sa, mangyayari na yan? Bawal ba? Sigurado ba yan? Oras po natin sa buong Pilipinas. Sana lang. 8 minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Hirit na pisong professional fare increase sa jeep muling inihain ng mga transport groups. Ronda Pilipinas. Employment rate sa bansa tumaas ayon sa PSA. Ronda Pilipinas. Desisyon ng Senado kung itutuloy o hindi na ang impeachment ni VP Sara inaabangan na. Law expert may panawagan sa publiko. Ronda Pilipinas. 4 patay sa mudslide dyan po sa India. Ronda Pilipinas. Alas Pilipinas, sasabak na sa 2025 CV League Leg 2 dyan po sa Vietnam. Ronda Pilipinas. Isipan na naman kung uulan o aaraw, ano nga ba ang magiging lagay ng panahon? Alamin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Ivana Alawi. Alawi. Sinita ng netizen matapos gamitin content. Naku, ang mga batang, lagot, may autism? Ronda Pilipinas. Pinag-duty sa rest day pero walang overtime pay. Alamin ang kaparusahan ng nagpa-duty? Mamaya sa NBI, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na may mga relasyon na binuo o binubuo hindi dahil sa pagmamahal kundi dahil sa takot maiwan? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Mga public at private companies bibigyan ng libreng kondom. Kasama tayo dito. Public at saka private. Bibigyan ng kondom. Lalong-lalo na ang technical. Sino magbibigay ng libreng kondom? Ang Department of Health. Mamaya alamin natin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ
DWIZ News Website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Imagine me and you. You bet. I do. I think about you day Yan. and night. It's Ilang like- oras na, alam nyo, meron ho akong kahapon ko pa gustong actually pag-usapan ito at medyo kating-kati na akong pag-usapan. Ito ho yung balita na 13 years old na bata na nang-rape ng 8 years old. Umano po ito, ha? Ang nangyari po dito ay tinanong ho ng pulis kung bakit at paano, bakit niya gustong gawin at saan niya napanood at nalaman ang gusto niyang gawin. Umano ano ito parang sinakal yata, sinakal. Aha. Pero may usapan sila nung bata, nung 8 years old. May usapan? May usapan sila Oh. dahil lumaban yung 8 years old Naglumaban Tapos, kung makakausap po daw natin yung bata na 13 years old, may mga kamot sa kamay. Kalmot. Okay. Ano ba sa Tagalog? Kalmot, di ba? Kalmot, May yun yan, mga ah. kalmot. So, ibig sabihin, nanlaban. Nanlaban Tama. 8 years old yung bata. Batang babae po ito at umano, ginalaw ng 13 years old yung 8 years old. Patay. Tinanong ngayon ng pulis, saan mo napanood ito? Yung gusto mong gawin na yan. Ang sabi niya, online. Nako. Ang pinag-uusapan po natin dito ay 13 years old na gustong galawin, hindi natin alam dahil umano pa lang, gustong ginalaw o gagalawin umano ang 8 years old na batang babae. Take note, di umano. Yun na. So kung matutuloy po na pag-usapan natin yan, mga magulang, ang gusto ko sana, gabayan ninyo kung sakasakaling nandiyan ang mga bata sa tabi ninyo. Gabayan ninyo sa mga pag-uusapan natin. Pero dapat ho nating pag-usapan ito. Naniniwala ako na kung ikaw ay isang magulang, dapat malaman mo kung ano ang nangyari. Okay? Yep. 13 years old po ito at 8 years old. Ibig sabihin, yung 8 years old, may tiwala doon sa 13 years old. Nakilala. Exactly. Kasi nakita doon sa CCTV. Wag ko kung napanood na ninyo yung mga video. Nakita po sa CCTV, dalawa. Parang nakita ko doon sa dalawa yung video na pinanood ko kanina na magkabilang anggulo. Parang niyaya niya yung 8 years old. Sumama naman ito. Siyempre, thinking. May tiwala. May tiwala. Di ba? Saka matanda na sa kanya eh. Oo. Ng konti. Di ba? Ng konti. 8 years old na babae, sumunod ngayon sa 13 years old. Pumunta sila sa isang bakanting lote at doon ginawa. Ito ba? Bago sila pumunta doon sa bakanting lote, sarado yung gate. Okay. Ang ginawa ng dalawang bata, umakyat. Ay, akit bakod. Oo, umakyat. At doon ginawa yung So, siguro pumapalag yung 8 years old. Sinakal ngayon ng 13 years old. Umano, yung 8 years old. So, ito ay napanood daw online. May napanood online. Napanood online. Oo, Kaya napanood online. nangungulit ang MTRCB na ma-regulate nila yan, di ba? Yes. Nangungulit ang MTRCB. Bagamat, ang mandato lang daw kasi nila sa batas ay movie at television. Kaso ang Hindi pa movie, online. hindi lang traditional. Meron na karamihan online. Yung iba napipirata pa nga eh. Meron ako, dalawa kasi binasa ko kanina. Ewan ko kung merong kinalaman, merong isang pangalan na pumasok, hindi ko na matandaan. Okay. Pero yung pangalan na pumasok ay 19 years old. Okay. Ewan ko kung may kinalaman ito doon sa pangyayari. Gusto ko sanang i-follow. Sa Quezon City po ito Quezon City po ito Metro nangyari. lang, Oo. Ang pinag-uusapan po natin, whether you believe it or not, 13 years old, 13 taong gulang na tinangka o ni-rape yung 8 years old umano. Nakakakilabot. Naalala ko tuloy yung episode namin kay Dr. Camille Garcia sa Life Balance. Sa pinag-usapan namin, teenage pregnancy. Lalo na parang early this year ata, medyo tumaas na naman at naging usapin niyang teenage pregnancy na yan. Ito, gusto ko sanang questionin yung accessibility ng mga batang ito online. Yan. Yung online, hindi na alam nung mismong nagpo-produce ng pelikula o yung mismong website o yung mismong app kung sino ang nasa kabilang screen. Tama. Hindi niya alam. Lalong-lalo na kung ang naka-log-in doon ay legal age. Kasi ang lalabas lang naman doon pangalan at yung detalye nung account holder. Yes. 'Di ba? Hindi yung mismong nanonood. Minor ito. Minor po.
13 years old. My goodness. 13 years old. Balita na ho ito. Tunog na balita na ito nung isang araw pa o kahapon. Pero gusto ko sanang mag-follow up at gusto ko mga magulang, makinig kayo sa pag-uusapan natin. Marami ho tayong mapupulot na aral dito. Siguro bukas kumausap naman tayo ng isang psychologist, di ba? Isang eksperto na masyado na hong grabe ang binigay nating accessibility sa mga batang ito sa mga content online. Hindi na natin nakokontrol. Kaya nga may ibang bansa nagpapanukala ang SOCMED ibawal sa certain age ng mga menor de edad. Oo, naku, napakalungkot ho nito. Sana ho maging matagumpay tayo sa Yes. sa Quezon City QCP dito, QCPD. Yeah. Alamin natin kung ano ang kung hindi nyo pa alam, magba-background ako mamaya at hihingi ako ng follow-up kung ano na so far. Ang malungkot dito, ayaw po talagang magpa-interview nung and we respect that. Oh, yeah. Yung pamilya nung batang Yes. babae. Kung gusto nilang, kung ayaw nilang magpa-interview, okay lang mo yun, walang problema. Pero the one who holds the case, the police department, baka pwede tayong humingi ng mga updates at mga Yes. data kung ano talaga nangyari. Para maging aware ang Oo, lahat. para maging aware lahat. Napakalungkot ng balitang yan. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ News Nationwide. Live na rin po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanilang mga TV, Aleo Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, porsigido ang ilang transport groups na isulong ang kanilang matagal ng panawagan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pisong provisional fare increase sa jeepney sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Kinumpirma ni Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP National President Orlando Calando Marquez na maghahain sila ng motion sa LTFRB sa Biyernes para sa implementasyon ng pisong dagdag pasahe na naunsyame noong Hunyo. Ito, ayon kay Marquez, ang napag-usapan nila ni na LTFRB Chairman Chofilo Jojo Guardias III matapos ang kanilang pulong kahapon po ito. Talagang gusto naman ni Chairman Guadis lang sabi niya, pinagpapail na lang kami ngayon ng motion dahil naprobahan na ni Chairman Guadis dati yung piso noon. Kaya lang, pinahold nga ng Pangulo dahil nga yung pagtaas ng bigla ng fuel na nagbigay sila ng service contracting at yung pong fuel na ibibigay na subsidy ay hindi naman naibigay. Kaya talagang kami ay binalikan namin ang ating butihing chairman ng LTFRB. Ipapail na namin po yung aming motion sa Biyernes. Tumaas ang gasolina, pinangakuan ng subsidy, yung card, hindi natuloy. Napakalungkot naman talaga nito. At ang piso pinag-uusapan dito, ito yung 2022 to yata 2023, hindi ko matandaan Nakausap po natin dito si Kaobet Martin. Pero yan po ang tinig ni LTOP National President Calando Marquez sa panayam ng DWIZ! Ronda Pilipinas. At tanggap po tayo ng isang report. Dumami ang trabaho. Employment rate sa bansa tumaas. Ayon sa PSA, alamin natin ang report ni Patrol 48 Jen Patrolya Jen. Tumaas ang employment rate ng bansa nitong Hunyo. Batay ito sa datos ng Philippine Statistics Authority kung saan nakapagtala ng 96.3% noong nakaraang buwan na mas mataas kumpara sa 96.1% noong Mayo. Tumaas ang bilang ng mga may trabaho sa 50.47 million noong June 2025 na mula sa 50.28 million sa kaparehong buwan noong 2024 at 50.29 million naman noong Mayo 2025. Nasa 1.95 million naman ang unemployed o bilang ng mga nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong June 2025. Katumbas ito ng 1.95 milyong Pilipino na walang trabaho na mas mataas kumpara sa 1.62 milyon noong June 2024. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ.
DWIZ Patrol Report. Meron ka bang batingting dyan? May batingting ka? Ting-ting! Ganon. Ganon, ha? Anong Oh, boxing? ito. Tapos na ang boxing. Ayun. Ganito inilarawan ni dating Lodi na Mel Santa Maria ang maring maging senaryo sa Senado mamaya sakaling bumoto ang mga... Kailangan ba natin alamin kung ilan talaga sila bumoto? Bumoto ang mga senador pabor sa pagpapatigil ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit wala pang tugon ng Korte Suprema sa inihaing apela ng Kamara na ikonsidera ang naunang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Ayon kay Attorney Santa Maria, dapat abangan ng publiko ang magiging hatol ng mga senador kaugnay sa naturang usapin dahil dito malalaman kung may sustansya ba ang kanilang magiging argumento. Tayo mga taong bayan, manood tayo sa kanila. Para tong sine, manood tayo sa kanila. Dito tayo magkakaroon ng pagkakataon para makita kung sino ang may laman at sino ang zero. Dito natin makikita kung paano talaga silang igagalaw. Kung may galang ba sila sa House of Representatives o kung may galang ba sila sa isa't isa. O talagang numbers lang talaga naman to. Alam naman nating lahat. So iyon. Manood tayo at tingnan natin. At magpuna tayo, magbatikos tayo kung kinakailangan. Sapagkat yun ang ating trabaho, di ba? Yan na lang ang magagawa natin bilang mga mamamayang Pilipino. So abangan po natin. Pagka ito namatay sa Senate, wala na ito. Dahil sa Korte Suprema, unconstitutional, ha? Pag namatay na to rito, ewan ko kung makakabangong pare, ha? Abangan natin mamaya bago mag-alas 6 ng hapon at abangan natin ang mga debate, ha? Ang debate! DWIZ Special Coverage. Debate, ha? Parang naalala ko tuloy si Maring Winnie. At saka si paring Oscar. Si Paring Oscar. Ayun. Asan ba si Kao ka ngayon? Parang hindi ko alam, pero ito ba si Ano? Kao ka? Oh, di ba? Si Kao ka. Ano, Oh. Nakakilala ko yan kasi ano yan eh, kababayan ko yan. Panggalatok din yan eh. Yan po ang tinig ni dating Law Dean Attorney Mel Santa Maria sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tanggap po ulit tayo ng isa pang report. Resolusyon na layong ibalik sa 35% ang taripa sa imported na bigas inihain sa Kamara. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Inihain sa Kamara ang House Joint Resolution number 3 na layong ibalik sa 35% ang taripa sa imported na bigas mula sa kasalukuyang 15% upang mailigtas sa mga lokal na magsasaka at mapatatag ang presyo ng bigas. Ayon kay Dinagat Islands Representative Kaka Bagaw, isa sa may akda ng resolusyon, nakakaalarma ang malaking pagbaba ng farm gate price ng palay. Itinuturing ng mambabatas bilang malaking salot ang mababang taripa na anyay unti-unting pinapatay ang kabuhayan ng mga magsasaka at kahit hindi pa inaani ang palay ay lugi na agad ang mga ito sa kanilang puhunan. Bukod sa mababa ang kita ng mga magsasaka, hindi rin ramdam ng mga consumer na bumaba ang presyo ng bigas sa merkado. Ipinunto ni Bagaw na dahil wala na ang orihinal na kondisyon sa pagpapataw ng mas mababang taripa gaya na lamang ng El Nino, panahon na para muling itaas ang tariff rate upang mapigilan ang pagbaha ng mga imported na bigas sa ating bansa. Anya ang Kongreso ang may kapangyarihan na magpataw ng taripa batay na rin sa Customs Modernization and Tariff Act at maaari ring bawiin ang naturang kapangyarihan sa pamamagitan ng joint resolution. Naniniwala ang mambabatas na panahon na para magamit ito sa sektor ng agrikultura, lalo't may tungkulin ng Kongreso na protektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng sapat na subsidiya at pagpapaabot ng suporta habang dapat natiyakin na stable ang supply at abot kaya ang presyo ng bilihin para naman sa mga mamimili. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ang alam ko, naka-halt yata, nakahinto yata ang importation dahil to give way dun sa ani ng mga lokal na magsasaka natin para hindi malugi. Oo. Baka malabo na yung 35%. I don't think so. Okay, alamin na natin ang live weather report. Go! Live weather report mula kay Donald Justin.
Nako, parang kahapon lang, isa yung binabantayan nating LPA. Ngayon, Makulimlim pa ba ngayon? makulimlim. Makulimlim pa, Not one, but two. Dalawa na ang LPA na binabantayan yun. O yan, parang ilang araw lang yung araw. Diba? Kahapon niya, nakaramdam ng pag-ulan dito, tapos biglang sumingaw yung mainit at malagkit na yung singaw. kahapon na ulan, parang may bagyo din, no? Exactly. Lakas ang ulan, Pero kahit saglit lang yun, ha? Oo, saglit lang, yun, ha? saglit Pero yung dinala nitong pagsingaw ng init, mainit. Mainit. At saka ang lagkit sa balat. Paglabas ko kahapon, paglabas ko dyan sa natin, sa parking natin, pagdating ko dyan sa harapan ng PhilHealth, lahat yung mga nag-aantay ng sasakyan, nakasimangot eh. Diba? Ganun, no? Simangot. Salubong yung mga kilay. Parang wala nang pagitan. Parang hindi nalagyan ng parang nilagyan ng book na rin dito, no? Duktong. Mainit, mainit. Ito na nga ang ating latest weather update. Maalinsangan. Maalinsangan. Not one but two. Unahin ko muna yung LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 170 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Bagamat mababa po ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo sa susunod na 24 na oras, inaasahan na dahil malapit na po ito sa kalupaan, maaring tumawid itong low pressure area sa ating sa west, magmumula sa eastern section ng Luzon patawid sa kanlurang bahagi na magdadala po ng mga pag-ulan. Bagamat konti lang po kasi ang dalang ulap nitong nasabing LPA, kaya asahan na mas magiging maulan po sa western sections ng Luzon at Visayas over the next 24 to 48 hours. Samantala, yung isang LPA naman po nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, kakamonitor lang po ito ng Pag-asa na mataan sa layong 2,895 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Malayo pa sa ating bansa pero so far hindi pa nakikita ang tsansa na mabuo ito bilang bagyo over the next 24 hours at patuloy na imamonitor din natin ito para sa mga latest updates. Southwest monsoon o hanging habagat pa rin ang nagpapaulan sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Dahil nga po may LPA ang Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte makakaasa sa cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot po ng LPA, habang ang Zamboanga Peninsula, Negros Island Region, Basilan, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat at Sarangani maulap na papawilin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at may hinang mga kulog at kidlat. Yun, dulot ng habagat. Ayan, ha? Talagang inaantay mo yun, Of course. Yan ang nagdadala sa weather report ko sa radyo. Okay. Radyo Meron pa. Ito pa. The rest of Mindanao, the rest of Visayas and Palawan, southwest monsoon pa rin. Partly cloudy to cloudy skies. May mga mahihinang pagulan. Pero sa Metro Manila, the rest of Luzon, mga localized na mahihinang thunderstorms ang ating nararanasan. Pelo, lunok, Yun yung mga yung kulog na hindi mo alam kung uulan o hindi, di ba? Yan yung hindi mo alam kung matutuloy yan o hindi, di ba? Yan yung sinasabi, nag-aalinlangan ka. Nag-aalinlangan kung talaga mang tatama. Uy, pero may nakita kong video, yung LRT to tinamaan ng kidlat. Oo nga eh. Di ba? Oo. Yun ang matindi. Yun ang matindi, LRT Alam nyo, to. pag tinatamaan ng kidlat siya, kinakabahan ako dyan. Kasi kuryente. Ha? Bakit niya kinakabahan? Hindi, kasi ginagamit na yung Gcash. LRT yun! Hindi, wala LRT yun! Wala pa sa LRT. Baka mamaya magdoble na naman masahe dyan. Tapos sasabihin, babalik. Wala naman. Hindi, para may issue pa nga ng ibang nagtap. Wala eh. Babalik. Babalik. Bang, hindi ako yung Sumobra, babalik. Wala naman, bumalik. Sumobra. Ay, ating 3-day weather. Sa Luzon tayo mag-ikot. Nako, sa Baguio City mula Thursday hanggang Friday, asahan ng tuloy-tuloy na malalakas na kulog at kidlat. Yan, 16 to 22 degrees Celsius. Walang ginawa itong mama to, hindi maghintay na sound effects, no? 16 to 22 Hindi ko lalabas si Dracula. Pagkagano, 16 to 22 degrees Celsius ang temperatura sa Legazpi City. Maulan po ang Friday pero may chance na pagsikat ng araw ng Thursday at Saturday na may mga may hinang kulog at kidlat lamang sa hapon o gabi. Habang sa Naga City naman, hindi nyo na maririnig yan dahil maulan ang Thursday at Friday at improving weather naman po sa araw ng Sabado. 25 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Ito na po ating sunrise sunset. Tumilaok ang manok! 5:41 ng umaga at may echo pa. may echo. May echo pa. Nilagyan ng echo yung manok. May sariling bahay yung manok. Ang lakas ng reverb. Para simbahan tumilaok. No? 5:41 po ng umaga, sumikat ang araw at lulubog po ang araw. Alam mo, bukas may itlog na. Pero
Lutuhin na natin yung itlog. 6:23 po ng gabi, lulubog ang araw. Yan muna ang aking latest weather report. Whether you like it or not, magdala po ng panangga sa ulan, ha? Baunin ng mga payong ang mga kapote dahil hindi mawari kung ano ang magiging lagay ng panahon. At dahil umuulan, ako po si Daryl Justin, nagpapaalala, bota, walang droga. Nagbabalita ng tama. Walang bakel, ha? Walang bakel. Tama. Isang reminder po tayo sa mga kababayan po nating nakikinig, nanonood at naka-follow, huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam po ng sakit. Dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan mo o aalagaan ang kalusugan mo at kalusugan ko. Lahat tayo, miyembro po at sigurado po sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package providers para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang po sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Yon, Pilipinas, ang ating oras. 32 minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at ngayon tanggap tayo ng isang report. PCSO na mahagi ng tulong sa Marinduque sa pamumuno ni GM Robles. Alamin natin ang report mula kay Angelo Bainyo. Namahagi ng food packs, medical devices at rescue at emergency kits ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa Santa Cruz, Marinduque sa ilalim ng pamumuno ni General Manager Melquiades Robles. Tinanggap ni Mayor Marisa Martinez ang mga ayuda para sa mga residente ng isla. Kabilang sa mga ipinamahaging charity timba ang dilatang pagkain, noodles, kape at bigas. Nagbigay rin ang PCSO ng weighing scale, BP apparatus, nebulizers, thermal scanners, life jackets, stretchers, at iba pang gamit pang rescue. Ang aktibidad ay bahagi ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na layuning palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa sakuna at agarang pangangailangan. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Taga po tayo ng isang report. Senado pinaghihinay-hinay sa gagawing pagdedesisyon sa gitna ng nakabimbing mosyon ng Kamara sa Korte Suprema. Alamin natin ang report ni Pachola 19, Celia Ortega. Bueno, Ate Celia, go! Mga kabubuti na hintayin muna ng Senado na makapagpasya with finality ang Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, dapat ay maging maingat at maghinay-hinay ang Senado sa gagawing debate, pagpapasya at botohan mamayang hapon dahil sa mayroon pang nakabinbin na motion for reconsideration ang Kamara de Representantes sa Korte Suprema. Sinabi ng senador na binasa niya ang motion for reconsideration ng Kamara de Representantes na inihain sa kataas-taasang hukuman sa pamamagitan ng ni Solicitor General Berberabe at sa tingin niya at ang kanyang legal staff at maging ng mga legal observer na maganda ang pagkakasulat. Gayun din maganda ang mga argumento kung bakit dapat itong tingnan at pag-aralan ng mga mahistrado. Paliwanag ni Lacson na nanatili ang kanyang posisyon na dapat igalang at sundin ang ruling ng Korte Suprema sa impeachment case ng pangalawang Pangulo. Kaya kung ano magiging pinal na pasya ng Supreme Court matapos ang inihaing motion for reconsideration ng mababang kapulungan ay dapat nila itong sundin. Mamayang hapon, tanging agenda ng Senado sa session ay ang gagawing debate at botohan sa akbang na gagawin ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Duterte matapos nga naging desisyon ng Supreme Court na unconstitutional ang kaso laban sa pangalawang Pangulo. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Yung QCPD, yung QCPD
Hindi pa sila handang magsalita. Ani pa, parang biktima. So, ginagather pa nila yung mga information. So, mas maganda po, nagdesisyon tayo na kumausap na lang na isang eksperto para buo yung kwento natin. Kasi kung gusto nyo pong malaman yung mga detalye, online po yan. Makikita po ninyo. Ultimo yung mga videos na sinasabi ko kung saan itong 13 years old na karay-karay niya o yung nasa likod niya, yung 8 years old na umano'y ginahasa at sinakal muna bago ginahasa umano dun sa kaso. Umano at kaya nga gusto ko makausap yung pulis pero i-gather muna daw yung information. Habang inaantay natin, nasa linya po natin isang psychologist si Dr. Camille Garcia. Doc, magandang araw po. Hi, good morning. Good morning. Doc, siguro naman po napunta na ito sa inyong feed, no? Dahil itong balitang ito ay talagang pinag-uusapan lalong-lalo na ng mga magulang na may anak na 13, 8 o mas mababa o kaedad. Ang first question ko po dito, Doc, saan ho nang gagaling ang lakas ng loob nitong mga kabataan tulad nitong nangyari na umano'y panggagahasa ng 13 years old sa 8 years old? Okay, ang pagkakaalam ko kasi dito sa 13 years old, parang meron siyang pinapanood na gusto niyang gayahin yung pinapanood niya pag gagawin doon sa batang 8 years old. Tama, no? Opo, tama po. So ngayon, pag nagkakaroon ng sabihin natin, extreme na involvement ka dun sa pinapanood mo, there's a tendency na meron tayong tinatawag na phenomenon na copycat syndrome. Pero, yung copycat syndrome per se, ang nangyayari kasi lahat ng behavior ng pinapanood mo, gagayahin mo. So regardless, hindi ibig sabihin yung copycat ay yung mabuti lang. So pwedeng ang nakikita nila sa mga videos or whatever ay pwedeng suicide, mga rape cases, yung mga ganon, tapos gagayahin nila. So, ang mangyayari, pag nakita mo ito na merong tendency na gawin na isang tao ito, bata, lalo na yung 13 years old, ito yung pwedeng sabihin natin, ang possible personality nito, yung borderline personality disorder, pero hindi pa kasi talaga full-blown ang BPD or yung borderline personality disorder sa isang 13 years old. Kasi usually, ang manifestation ng personality, nabubuo siya pagdating ng mga 15, 16 years old. Tama. Unfortunately, yung nangyari, I cannot consider, sa bagay, hindi ko kasi na-interview yung bata or hindi ko pa nakikita, it can be a sociopathic behavior. Kaya nakakalungkot dahil kasi as early as yung ano po ulit? Sociopathic behavior. Behavior. Ano ho ibig sabihin nun? Ibig sabihin kasi, meron siyang tendency na gumawa ng mga bagay-bagay dahil sa mga influensya ng mga, yung kapaligiran niya, yung mga experiences niya, so pwedeng wala siyang remorse pag ginawa niya o hindi siya nagkakaroon ng guilt feelings pag ginawa niya isang bagay. So wala siyang konsensya. Basta gagawin niya kung anong gusto niya. So yun yung nakakatakot kasi marami ngayon ng mga bata ini-imitate lahat ng nakikita nila. So pwedeng, di ba, ultimo yung mga panggagaya nila sa mga ibang artista na yung nagpapakamatay, yung mga ganun din ang ginagawa nila. So talagang deserves a warning also sa mga magulang na dapat minomonitor din nila kung ano yung pinapanood ng mga anak nila, lalo na kasi masyadong gadget influence sa mga bata ngayon. Kasi nga kanina pinag-uusapan po namin dito sa newsroom, yung 13, ako ini-imagine ko nung ako'y 13, yung lakas ng loob. Kasi 13 pa lang ito. Siguro kaka-13 lang ito nitong taon na to at pwedeng i-consider yung behavior niya o yung kanyang ugali kung paano siya magdesisyon, ang kanyang exposure sa buhay ay parang 12 years old. Napakalakas naman ng loob na ito, ng batang ito, Doc, para gawin ang naisipan niya lang ng minsan. Siguro naman, hindi minsan. Siguro ini-imagine na niya. Yung 13 years old, ang lakas ng loob, Doc Alam mo yung, kung nakakapanood kayo ng mga serial killers, usually, yung mga serial killer na mga, hindi talagang totoo, yung mga behavior nila nung bata pa lang, na-create na yun na kung bakit na-i-influence nila na ginagawa nila eventually habang
nagkakaroon sila ng edad. Kaya nga, Oo. di ba sinasabi nila, magugulat ka, paano nagawa ng isang serial killer ito? Oo. Usually, alam mo, magugulat ka yung mga experiences nila nung 5, 6, 7, 8 years old na ganyan, na pwedeng directly influence kung ano ang pwedeng gawin ng isang 13 years old. Kasi remember, ang formulation ng personality starts at the age of 10, 11, 12. So ibig sabihin may kinalaman din yung environment, kung saan siya, kung kanino siya nakikipagkwentuhan, kung kanino siya nag-open up, Doc. Totoo. Malaking factor po yun. Lalo na, siyempre, ang parenting, at the same time, kung nakikita nila na baka mamaya, ito yung pamamaraan niya na baka dati siyang nabully sa school, tapos ito yung naging agresibo siya na gagawa siya ng paraan na mas magiging aggressive in the near future, yung mga ganon. So maraming pwedeng dahilan. Kaya lang hindi nga natin sigurado kung ano talaga yung bakit umabot sa puntong ganito, sino nag-influensya sa kanya, meron ba mga pagkakataon na talagang sabihin natin, binuyo ba siya or talagang nasa isip na niya noon pa na gano'n ang gawin niya, mga gano'n. Siguro ang susunod kong tanong bilang magulang, Doc, tama ba na bigyan namin ng access ang mga anak namin na mga 13 years old sa mga ganitong mga gadget, telepono? Pwede na ba? Kasi sinasabi mo, Doc, madali silang ma-impluwensya. Baka masyado kami nagiging maluwag. Doc, go ahead. Yun na nga yung nagiging problema. Kasi siguro, okay lang kung sabihin mo kasi we're using kahit nga yung itong paggamit ng mga gadget, yung paggamit mismo ng AI, lahat. You use it as a tool to help you to get information, pero not to use it excessively para gumawa ng hindi maganda, para hindi ka na mag-isip, para ang decision na lang talagang binabase mo sa lahat ng napapanood mo or yung hinihingi mong information dito sa paggamit ng gadget na to. Kasi syempre, 'di ba? Kaya nga nakakalimutan na natin yung factor na gagamitin ginamit natin yung itong itong mga gadgets na to, teknolohiya para makatulong, hindi para sirain tayo bilang isang tao. So, what do you recommend, Doc? Anong dapat talaga na taon na bigyan ng ganitong kalawak na accessibility itong mga batang ito sa mundo ng internet? Ano ho palagay ninyo yung tamang taon? Kasi this is 13 years old Yun yung mahirap dahil kasi ngayon kahit sabi mo 3 years old humahawak ng gadget. Tama. So ang laking factor dito, siyempre, hindi naman sa panahon natin lahat nakaka-afford ng yaya. Kaya ginagawang yaya at babysitter ang mga gadget. Hindi po kasi dapat di ba? Na parang para tumahimik yung isang tao o isang bata, para sa ganun hindi magkaroon ng tantrums, para sa ganun hindi siya ma-peer pressure na wala siyang gadget. Ginagawa natin na sundin natin na magkakaroon ng gadget itong batang ito o sasalpakan natin ng gadget para sa ganun tumahimik sa pag-iyak. So yun yung dapat siguro pagdating sa ganyan, we set limitations and boundaries on how a person or how our children should be able to limit yung paggamit nila ng mga gadgets na yan. Tapos i-open natin yung communication, Doc, So every time na meron silang hindi naiintindihan, dapat naka-open palagi yung ating communication sa kanila para pag nagtanong, sagutin natin. Kasi ang pinakadelikadong bahagi ng pagtatanong ay sa iba magtanong tapos mali ang ibigay na sagot. Yun na nga po, di ba? May mga pagkakataon na gano'n na nangyayari. So, dapat talaga siguro pagdating sa ganyan, bilang isang magulang, handa rin tayo kung bakit natin kinakailangan tama rin yung pagrarason natin. Hindi yung sabihin natin na, ay naku, ikaw na lang ang mag-search. Parang gano'n. Noon kasi, di ba talagang, pag may mga katanungan tayo, tatanungin natin sa mga magulang natin, pwede ng paraan na sinasaliksik din nila kung ano yung tamang impormasyon na ibibigay sa mga anak nila. Para hindi rin talaga sabihin natin na maging sobrang curious pa sila or ma-pressure sila sa mga
bibigyan nila sagot. Ewan ko kung ako, guilty ako dito. Siguro may marami mga magulang ang guilty rito. Kapag merong hindi naiintindihan at gustong malaman yung mga magulang, inuutusan yung anak, i-google mo. Yung mismong magulang, inuutusan nila yung anak nila to have the access doon sa internet at pwede pa nilang malaman beyond doon sa utos mo, Doc. Tama? Oo, totoo yun. At saka, siguro pagdating sa ganyan, magkakaroon tayo dapat ng restrictions. And then probably the government will be able also to help us out na kung paano din yung pwedeng limitations pagdating sa ganyan na, kasi syempre iba, like yung mga porn sites, kahit na sabihin mong block yun, naggagawa ng paraan na makita rin ng mga bata eh. Tama. Yung mga violent, na mga movies or whatever na pwede. Na talaga makaka-influence na maaapektuhan yung identity ng isang tao na napaka-vulnerable na gayahin yung mga bagay na yan. Alam nyo, sa totoo lang, may naalala lang ako, Doc, gusto ko lang sabihin ito. Yung mga bata na walang access sa porn site, merong nagtuturo online para mawala yung restriction na yon. Di ba, Doc? Totoo yan. Kaya ganun nga eh. Tapos syempre, alam mo, kaya nga marami tayo na talagang kumisan nakaka-influence na parang naalala ko kasi may isang app na yun na nangyari talaga ito sa Cebu pero hindi kasi na dahil sa paggamit ng app, dahil sa game, tapos hindi kilala or anonymous yung mga nakakausap niya, sinabihan siya sa kanya na sige nga, subukan mo magpakamatay. Nagpakamatay talaga yung bata. Oh my gosh. Okay. Diba parang kaya talagang very depressing sa mga magulang yung nangyari na yon. Tapos talagang matapang yung nangyaring incident na yun. Dahil kasi nung time ng burol, yung kung ano yung ginamit niyang pseudonym, yun yung nakalagay dun sa yung sa booklet na nililista yung pangalan ng mga dumalaw sa patay, nilagay yun. Oh my God. Ay, nako. Yun lang pwede ko i-comment. Ay, nako. Doc, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ. Okay, thank you, Ren. Psychologist si Dr. Camille Garcia. Ronda Pilipinas. Alam niyo, meron akong isa pang gustong idagdag doon sa detalye. Nung hinahanap na po yung bata, dahil nawawala hinahanap yung 8 years old, ang unang tumulong na hanapin yung bata, yung 13 years old. Isa siya sa mga tumulong. Hay, oras po natin sa buong Pilipinas. 9 na minuto bago mag-11 ng morning. Alas Pilipinas, sasabak na sa 2025 CV League Leg. Mahirap nung sabihin nun. 2025 CV League Leg 2 sa Vietnam. Sports News mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sasabak muli ang Alas Pilipinas sa Leg 2 ng 2025 CV League. Nagaganapin sa Vietnam mula Agosto 8 hanggang 10. Muling magtatagisan ng lakas ang Pilipinas, Thailand, Vietnam at Indonesia sa prestiyosong torneo. Matapos ang matagumpay na bronze finish sa Leg 1 sa Thailand, kung saan pinatumba ng Nationals ang Indonesia sa 4 na sets na may score na 25-20, 25-20, 16-25, 25-13. Determinado naman ang kupunan na masungkit ang mas mataas na pwesto. Kinilala si Angel Canino bilang best outside spiker sa Leg 1. Kasama niya sa laban ng solidong lineup na sina team captain Gia de Guzman, Bella Belen, Ea Laure at iba pa. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ang tama, naglilingkod ng tama. Mga public at private companies bibigyan ng libreng kondom ng Department of Health. Avail na. Alamin natin kung tama o mali or totoo o hindi sa fact or fake. Ito na. Kung saan ang edad na apektado ay 15 hanggang 25 taong gulang. Ayon pa sa Department of Health, ang isa sa 2 kaso ng HIV sa bansa ay apektado ang mga individual na nagtatrabaho na edad 25 hanggang 34 na taong gulang. Tunay ngang nakakaalarma ang ganitong sitwasyon lalo na't maaari itong makaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya naman para matugunan ang problemang ito, isinusulong ng DOH ang serbisyong HIV education sa mga opisina o workplace. Atin itong alamin sa fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake.
Nais paigtingin ng DOH ang kampanya laban sa HIV sa mga pampubliko at pribadong opisina. Kaya't isa sa mga programang isinusulong ng ahensya ay ang pagbibigay ng free HIV testing at pamimigay ng libreng kondom, lubricant, pre-exposure prophylaxis o PrEP at pagbibigay ng education on antiretroviral therapy sa mga positibong apektado ng HIV. Bilang pagsisimula ng kampanyang ito, inilunsad ng ahensya ang National HIV Awareness Month kung saan nagbigay sila ng serbisyo sa mga empleyado ng Business Process Outsourcing Offices o BPO. Bukod dyan, nadagdagan rin ang mga testing centers. Pakinggan natin si DOH Secretary Ted Erbosa. Continue to support HIV programs. We now have about over 180 treatment hubs where testing can be done. Nag-increase ang testing since I announced it, which is very nice. We also implemented yung patient appointment system sa aming treatment hub sa San Lazaro. And I just spoke to the director. Sabi niya, nag-increase po talaga yung nagpapatest because of this awareness. Kaya naman ang balitang ito ay fact. Ang inisyatibong ito ng DOH ay nagsusulong ng kamalayan sa bawat Pilipino para maagang maagapan at para matugunan na ang suliranin ng HIV sa mga opisina at sa bansa na itinuturing na rin na primary public health concern. Para sa Fact or Fake, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang piki. DWIZ, Fact or Fake. Ronda Pilipinas. At alamin na natin balita. Ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ, Showbiz News. Yon, Ivana Alawi, sinita ng netizen matapos gamitin content ang mga batang may autism daw. Alamin natin showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, hindi nagustuhan ng mga netizen ang ginawang pagko-content ni Ivana Alawi sa mga batang may ASD o Autism Spectrum Disorder, particular na ang mga anak ng mga celebrity. Sa isang post sa social media app na Thread, isang netizen ang nagpost na sana ay tigilan na ni Ivana ang pagko-content ng mga celebrity na may awesome kids. Pilit na pilit umano na bilhan ng kung ano-ano ang bata kahit obvious naman na ayaw ng nanay na i-spoil ang kanilang anak. Pinipilit daw kasing bilhan ng iPhone ang bata kahit ayaw ng nanay nitong artista dahil baka ihagis lamang kapag nagtantrums. Sabay sabi nito na sobrang awkward umano ang vlog ni Ivana. Ang tinutukoy na nasabing netizen ay ang anak ni Candy Pangilinan na si Quintin na pinilit ni Ivana na bilhin ang lahat ng gusto nito. Ngunit bagamat hindi gusto ni Candy na bilhan ang mamahaling cellphone si Quintin, sa huli ay binilhan pa rin ito ni Ivana. Marami naman ang sumang-ayon sa nasabing post ng netizen na kumu-question kay Ivana sa ginagawa nito sa mga awesome kids dahil iba umano ang paraan ng parenting style ng mga magulang ng mga ito. Una rito, ginawa rin content ni Ivana ang anak ni Katrina Halili na si Katie. At iyan aking balita ang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag quote of the day. Hindi mo kailangan ayusin lahat ngayon. Isa-isa lang. Relax ka lang. Di ba, Torny? At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio and with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.